Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal, si Jerus John T. Pontevendra, 31 years old, nakatira sa 45 Payapa Street, Purok 4, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City, ay kakasal kay Diane Antoinette P. Mendoza, 26 years old, nakatira sa 137A Bonifacio Tanyong, Marikina City, sa December 2, 2023 sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandon, JP Rizal Street, Santa Elena, Marikina City. Si Roberto A. Miguel, 29 years old, nakatira sa 90 Sorsogon Street, Group 6, Payatas, Quezon City, ay ikakasal kay Mary Margaret D. Eugenio, 25 years old, nakatira sa 24B, Eugenio Compound, Sandville Subdivision, Culiat, Quezon City, sa December 8, 2023, sa San Lorenzo Ruiz Parish, 16G Silang Street, Chera Verde Homes 1, Culiat, Quezon City. Magsilupod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan, sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna sa mandalo.
sapagkat nakasalalay roon ng ating kaligayahan o kalungkutan magpakailanman. Marapat tandaan natin itong mabuti at paghandaan ang gayong napakahalagang pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa Eucharistia natin ngayon, hilingin natin ang biyayang maging laging handa sa pagsalubong sa Kanya nang may mga maalab na sulo ng buhay ng tapat na paglilingkod sa Kanya. Sa Kanya tayo aanyayahang tumuloy na kasama Niya sa piging ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Anthony Silva, Servants of Charity. Umawit ang kagalakan at tutugin ang gitara na nangayayang hirap, ipangino ang trupeta. Sandalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Father. Mga kapatid, bilang tayo ika-22 linggo sa karaniwang panahon, ialay natin misang ito para sa ating lahat upang tumanggap biyaya at patnubay ni Jesus sa pamamagitan nito misa. Mga kapatid, amnin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawan tayo na makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa aming araw-araw ang lakat ng sumasalungat sa amin at kumagadlang upang ang aming buong katauhan ay makaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Marami, noong unang panahon, ang higit na nagpahalaga sa pagtatamo ng karunungan sapagkat iyon ang itinuturing nilang bukal ng kapayapaan at tagumpay. Ngayon mauunawaan nating ang gayong karunungan ay madaling matamo sapagkat ang banal na karunungan ay sabik na magpakilala sa lahat ng naghahanap sa kanya ng buong katapatan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya, at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang, siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya. At makikita niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo'y sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Dahil sa pagkamatay ng ilan sa mga taga-Tesalonika, marami ang nag-alala sa magiging kapalaran ng mga nangamatay bago pa man bumalik ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Sa sipi ngayon, muling nagbibigay katiyakan si Pablo sa kanila at sa atin sa pamamagitan ng magandang pananampalataya sa muling pagkabuhay para sa lahat
ng yumaong nananalig kay Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghangang ito. Dito, maitutulat ang pagpapasok sa kakarian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang makahangal ay nagdala ng kanilang makailawan, ngunit hindi nagbawon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inaantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inaayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng makahangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng
konting langis. Antap na ang aming makailawan. Pagka hindi makasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumuli ng para sa inyo. Kaya't lumakat ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininit ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Gising po ba kayo? Pagkitanong sa katabi mo, gising ka na ba? Yan, lahat gising pa. Buhay na buhay. Palabagan natin, Panginoon. Ito ang mensahe ni Jesus na yon. Tinawag ng Diyos para sa ating lahat na yon. Tapat tayo paghanda. Gising tayo. So, kailan nag-reflection ako tungkol sa itong Ebanghelyo, natatandaan ko isang family, pumunta sila, yung babae sinabi niya, Father, sinabi ko yung asawa ko, once in 6 months, or once in a year, tapat siya meron medical check-up kasi meron naman siya mga sakit. Pero hindi siya pakialam. Tapos ano nangyari, Father? Last month, bigla sakit ng puso, namatay siya. Dahil sa hindi siya, wala siya check-up. If he had, pagka nag-check-up siya, siguro we would have saved his life. So hindi siya pakialam, hindi siya gising, busy na busy siya sa trabaho, kaya finally wala na siya. Sinabi niya, yes mga kapatid, itong very practical. Kailan hindi tayo gising, mangyayari din ganon. Hindi naman sa sakit. Tingnan niyo sa buhay ng mga bata, yung mga studente sa school. Pagka gising na gising sila, kailan meron sila exam, pasa sila. They will pass the exam. Kailan tulog sila, antok, during the class. Kailan meron sila exam, hindi sila pass. They won't pass the exam. Dahil sa hindi gising. Tapos tingnan ninyo, driver, mula sa Tandang Sora hanggang pupunta ng Assam Fairview, di ba? Tingnan niyo, rush hour, especially from 4 to 6:30, 8, rush hour. Maghirap mag-drive. Pagka isang driver, antok-nantok, tulog siya, hindi gising, ano mangyayari? Ano po? Bangga, disgrasya. Dahil sa hindi siya gising. Isang kabataan, meron na maraming kabataan dan malapit sana sa choir. So, pagka nag-graduate sila, pagkatapos graduation, tapos sila maghanap trabaho, di ba? Bigay resume para sa mga company, maghanap trabaho. Try nila isang company, isang pabrika, 2, 3, tapos pagod pa ako, tulog muna ako, tamat na tamat, ayaw ko maghanap trabaho. Pagka ganun siya, hindi po siya makakaroon magandang trabaho. Tapos siya masipag na masipag, gising, okay, hindi nila tinanggap, 2, 3 pabrika, try ko sa Makati, o Taguig, o Cubao, kahit saan, di ba, Marikina, kahit saan. Try ko. Pagka masipag siya, gising siya, finally, makakaroon siya trabaho.
Dahil sa masipag na masipag, gising na gising. So, ganun din pwede ko magbigay maraming mga halimbawa. Ibig sabihin, pagka hindi tayo gising, makakaroon tayo problema. Most of the problems in our life, because of we are not awake. We don't stay awake. Hindi tayo gising. We are not conscious. That's why most of the problem happen in our life. Finally, tingnan ninyo, bago tulog, tapos ay sarado pinto, di ba? Hindi mga magnanakaw, pasok. Pagka hindi gising, tulog, pasok sila. Magnanakaw sila. So, ganun din, maraming mga halimbawa, maraming mga problema sa ating buhay nangyari dahil sa hindi tayo gising. That's why unang-una mensahe ni Jesus, gising kayo, paghanda kayo sa buhay. So itong unang mensahe ni Jesus para sa practical na buhay upang maiwasan mga problema, dapat tayo gising. Yung pangalawang mensahe, ibig sabihin, spiritually, dapat paghanda tayo pagdating ng Panginoon. Kailan pa pagdating ng Panginoon? Kasi sabi niya, tingnan ninyo, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nakikilala, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Hindi natin alam anong oras pagdating ng Panginoon, di ba? Kahit anong oras, kahit anong araw, mangyari pagdating ng Panginoon. So, kailan po pagdating ng Panginoon? Sino po alam? Sino po alam? Kailan po pagdating ng Panginoon? When is the coming of our Lord Jesus Christ? Anybody knows? Sino po alam? Ano brother? Alam ninyo? Wala. Kasi hindi natin alam. Wala tayo karapatan masabi, itong araw pagdating ng Panginoon. Depende sa Kanya. Amen? Depende sa Kanya. Kasi wala tayo karapatan. So, ibig sabihin, dapat tayo paghanda lahat mga oras kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ibig sabihin, spiritually, paghanda. Ibig sabihin, kanina sinabi ko, yung mga practical life, paghanda tayo, pwede tayo maiwasan mga problema. Pero ibig sabihin, paghanda tayo spiritually para sa pagdating Panginoon, ano dapat po gawin natin? Ano dapat mga preparation natin, mga paghanda? Ano po siguro? Anybody knows? Ano brother? Ano dapat preparation natin para sa pagdating ng Panginoon? At saka malapit na Pasko, di ba? Kaya meron tayo ito reading. Ano dapat gawin natin araw-araw? Ano po? Magdasal. Yan, palabagan natin, brother. Palabagan natin siya. Palabagan natin siya. Magdasal tayo lagi. Ano po dito? Ano po dapat gawin? Magdasal. Ano po? Sister, malakas. Anybody, brother? Yan, gawin natin mabuti, iwasan natin masama. Palabagan natin siya, brother, lay minister. Yan. Gawin natin mabuti, iwasan natin masama. Tapos makabag tayo, maghirap, matanda, mga orphan children, mga pilay, mga BP, mga BWD, di ba? Makabag tayo sa kanila. And mahalin natin, mga kapwa. So ito magdasal tayo lagi. Makinig tayo ang salita ng Diyos. Pagka ito mga ginagawa natin, ready na ready tayo para sa pagdating ng Panginoon. Pumasok sa kakariyan ng Diyos. Hindi tayo takot para sa kamatayan. Kasi ready na tayo. Pagka isang tao, lagi siya busy sa business, sa trabaho, wala ka oras sa Panginoon, linggo lang, kailangan ko maglaba, kailangan maglinis, bagay ko, mayroong maraming ginagawa ko, wala ka oras. Pagka itong ginagawa niya, ibig sabihin siya running after money. Kumita pera, trabaho, yung mga business, ganon. Pagka ganon siya ugali, she cannot have kapayapaan sa puso. That person might end up with stress, depression, kasi walang oras para sa Panginoon. So, mangyayari masama sa buhay. Pero yung mga tao, sinuman,
binigay oras sa Panginoon, kahit magpagsubong, mga problema, kaya-kaya natin mabuhay. Dahil sa dasal, dahil sa pananalig. Kasi nandyan ang Panginoon para magayos mga problema. So, kaya mga kapatid, dapat tayo paghanda spiritually. So, hindi po the excuse, busy ako, wala ka oras. Baga ganon, we will end up with a problem. Katapusan, makakaroon tayo problema. Kaya tinawag ng Diyos para sa ating lahat, mensahe ng Diyos para sa ating lahat, dapat tayo paghanda spiritually. Wala iba kundi magdasal, makalin mga kapwa, makabag tayo, makamagirap, maging tayo mapagbigay, generous, di ba? So, pagkaitong mabait tayo, kaya muna tayo. Panginoon, kayo bahala. Kasi ginagawa ko mabuti para sa mga kapwa, nagsisimba ko lagi, nagdasal ako, makinig ako ang salita mo, lahat maganawa ko, huwag yan naman, Panginoon, tahimik na ako. Kailan tawag mo ako, ready na ako. Diba? Ito ang ibig sabihin, spiritually, handa. Kasi walang takot para sa kamatayan. Walang takot para pumasok sa kakariyan ng Diyos. Kasi spiritually, ready na. Pagka materially, busy na busy, trabaho, kumita pera, meron? Takot, anxiety, fear. Anong takot po? Paano ko iwan yung pera ko sa BDO, sa BPI? 5 million naman, 20 million naman. Tapos maraming kayamanan ko, yung ancestral house sa Vegan. So Makati o Tahik, meron na 3 bahay ko. Paano ko iwan? Diba? Totoo yun. May takot, may anxiety. Pero kailan ginagamit tayo itong mga kayamanan, ari-arian, mga bagay na material para sa kabutihan ng mga kapwa, kaya mo na tayo. Ready na ako, Panginoon, kasi lahat mga meron ko, ibibigay para sa mga maghirap. Tapos, tumutulong ako, magdasal ako, meron na kapepan. Tawag niya, Panginoon, kahit anong oras, kahit anong araw, ready na ako. Amen? Ito ang ibig sabihin, paghanda tayo spiritually para sa pagdating ng Panginoon. So mga kapatid, let's prepare, paghanda tayo spiritually para makakaroon tayo kaligtasan sa ngalan pangalan ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, sino man naniwala sa akin, kahit namatay, makakaroon siyang buhay na walang hanggan. Diba? So dahil sa pananalig, kahit walang mga bagay na material, pero makakaroon tayo buhay sa Panginoon. Kaya sabi niya, unahin ninyo ang Panginoon. Hindi naman mga bagay ng material. Huwag na kayong bisinabesi kumita pera, ginagawa mga bagay na material, kasi ito masisira. Unahin mo na Panginoon, yung kayamanan mo tapat ang Panginoon, kakariyan ng Diyos, hindi masisira. So tapat ang ating kayamanan ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, ang ating buhay, hindi masisira, makakaroon tayo kaligtasan. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid natin ang kailanman ng pagsalubong sa Panginoon ay bunga ng personal na pagkakanda at biyayang banal, buong kababaang loob at pananalig nating hilingin ito para sa ating sarili at buong sangatuhan. Maging tugon natin ay, Panginoon,
pagpalain mong kami maging handa. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa simbahan, ang mga pamayanan ng lahat na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, nawa siyang maging malinaw na tanda ng buhay na pananampalataya, praktikal na pag-ibig at masiglang pag-asa para sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng ibang pinunong espiritual, nawa tuwi na silang maging inspirasyon natin sa kanilang karunungan at kahandaang sumalubong sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa mga naniniwalang tanging pananampalataya lamang ang magtatamo para sa atin ng buhay na walang hanggan, nawa maunawaan nilang kailangan din natin ang langis ng buhay na alinsunod sa mga kahingiang moral ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa mga malapit na sa dulo ng kanilang buhay, nawa matatag nilang salubungin ang Panginoon nang may maalab na sulo ng buhay na pananampalataya at langis ng bukas palad na katapatan sa mga utos ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa ating lahat at iba pang kaanib ng ating pamayanan sa parokya, nawa maipakita natin sa ating pagtulong sa isa't isa habang nagsisikap tayong mabuhay sa harap ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Jesus, ang aming kaligtasan at protektahan ang aming buhay. Tanggapin mo ito mga panalangin, tulungan mo kami maranasan mga biyaya mo, grasya mo, himala mo, araw-araw sa pamagitan ng ito mga panalangin. At saka basbasan mo, lagat mga kapwa, sino man nagsisimba sa aming parokya, Lorenzo Ruiz Parish, itong oras. Panginoon, nandito na sila dahil sa pananalig, kaya tanggapin mo mga prayer intention, mga panalangin. Dagdagan mo bawat isa, biyaya mo, grasya mo upang maging sila malakas, spiritual at saka physical. At bilang iniisip namin tungkol sa mensahe mo, dapat kami maging paghanda para sa pagdating mo. Panginoon, pagka hindi kami paghanda, mangyayari ano nangyari para sa itong 5 dalagang na hangal. Kasi hindi sila naghanda. Kaya sinabi ni Jesus, ang ating Panginoon nasa langit, sinabi niya, hindi ko kayo kilala, magbantay kayo. Pero yung mga sinuman naghanda, ready na ready sila para sa Panginoon. Spiritual preparation. Naranasan sila ang magandang buhay, makabang buhay. Sandalan pangalan ni Jesus nasa langit. Naging Panginoon yung kayamanan nila. Panginoon naging buhay nila, kaya hindi nasira yung buhay nila. Kaya nakita natin na yun mensahe, hindi dapat tayo maging hangal tulad itong 5 dalaga na hangal. Maging tayo matalino, prudent. Paghanda tayo, iwasan natin mga bagay na material, focus tayo, unahin natin, makilig tayo sa mga bagay na spiritual para pumasok tayo, ready na tayo pumasok para sa kakariyan ng Diyos. Para sa itong biyaya sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa'yo,
Manalangin kayo mga kapatid upang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang pagkakain ng makanatitipon dito upang ang aming ginaganap na pagkaalay ng sarili ng anak mo ay aming pagkinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong lahat ng umiiral ay iyong likayin siya, sinugo mo para kami sa gibit palalayin, kaya siya kinilingan na mahal na birgen na naging kanyang inang tuto. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamting ang sambayan ng banal para sa iyo. Binagtiisan niyang una sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayak ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadagilaan. Santo, Panginoon Diyos, napupuno ang alitan lupa ng naranginan Diyos. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mo banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabos sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubugos para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawat ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagkaalala sa akin. Ibagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo
Jesus, aming mahal. Niligtas mo kami, Jesus, aming mahal, ngayon at kailanman. Ang mga ginagawa namin ay yun ang pagkalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagkibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid namin naghimlay nang may pagkasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapatin kami lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namugay dito sa daigdig na kalugot-lugos sa iyo. May bagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanggel mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lagat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, bilang iniisip natin mensahe ni Jesus, tinawag ng Diyos para sa ating lahat, dapat tayo pakanta spiritually. Dapat tayo magbigay oras para sa Panginoon araw-araw. Kailan inisip natin ito, meron na makantang phrase sa Bible, sa English. Stand still and know that who am I. Stand still and know that who am I. Ibig sabihin, tapat tayo malaman kung sino ang ating Panginoon. Kailangan tahimik na puso. Dahil sa pagka-magilig tayo mga bagay na material, para sa lupa, pera, kapangyarihan ng mundo, magulo. Ito nakita natin ano nangyari sa Palestine at saka Israel. Dahil sa lupa, nag-aaway sila. Tapos walang kapayapaan. Lagat marami umalis. Kahit mayaman, billionaire and millionaire, hindi kaya nila makatira doon dahil sa walang kapayapaan. Tungkol sa lupa, tungkol sa kapangyarihan ng itong mundo. Hindi naman sa bansa, kahit sa family. Pagka isang family, focus na unagin nila kayamanan, mga bahay, lupa, ganun pa rin, magulo. Pero yung mga family, sinaunahin Panginoon, basta, bagay na material naman, pera lang, minsan meron, minsan wala. Tapos itong lupa, masisira. Kahit earthquake, lindol, wala na. So kaya unangin natin Panginoon, ang ating buhay, hindi naman masisira doon. Ang ating buhay sa kakariyan ng Diyos, hindi naman masisira. Basta, kailangan kapayapaan sa family. Pagka itong isip, makakaroon tayo kapayapaan sa family. Hindi lang sa bansa, sa family, sa trabaho, kahit saan tayo, kaya natin makaroon kapayapaan. Kailangan bigyan natin oras para sa Panginoon. Kailangan unahin natin Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, hanapin mo na Panginoon. Anong gusto ninyo?
darating na. May kayamanan, ari-arian, biyaya, kaibigan, lahat darating. So bilang iniisip natin ito, kumanda tayo awit ni Jesus upang unahin natin Panginoon upang makaroon ang magandang buhay, hindi masisira sa kagarian ng Diyos. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming magasala para ng pagpapatabat namin sa nagasala sa amin, at huwag mo kaming paitulos kang tukso, at siyadya mo kami sa lahat ng masama. Kinigiling namin kami daya sa lagat ng masama, paglooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lagat ng kapagamakan, samantalang aming pinanampikan ang takilang araw ng pagpakayat ng tagapagligtas namin si Kristo. Ngayon mapagkailanman, ngayon mapagkailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkasalam, pakloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyo. At sumainyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Diyos na aalis ng mga kasalanan sa mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka, Kordero ng Diyos na maawa ka
Ito ang gordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalat ang makainanyayakan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang ng loob ang banal na pakikinabang at inilulukok namin ang Espiritu Santo ay
umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigip ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagyan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga mahal nating yumao. Ama naming makapangyarihan, itinuturo sa amin ng pananampalataya na ang iyong anak na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang ang aming mga kapatid na yumao ay nahihimlay na may pag-asa kay Kristo. Loobin mo na sa huling araw ay makasama sila sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoon, nawa ay pakalooban ang kanilang kaluluwa ng walang hanggang kapahingahan. At sikatan sila ng iyong walang hanggang liwanag. At makimlay nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsiupo po muna sumandali para sa ilang paalaala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, maaari na po kayong kumuha ng mga All Souls envelope sa harap ng simbahan o di kaya sa parish office para sa pangapamisa ninyo para sa mga mahal niyo sa buhay na yumao at ihulog ito sa harap ng altar. Ito po ay babasbasan sa buong buwan ng Nobyembre. Ikatlo, sa darating na November 26 ay ipagdiriwang natin ang Solemnity of Christ the King. Magkakaroon po ng exposition ng Blessed Sacrament sa ganap na 3:00 ng hapon at pagdarasal ng Divine Mercy Chaplet. Agad naman po itong susundan ng maiksing prosesyon na iikot sa ilang piling areas ng ating parokya. Ito ay magtatapos sa pagdiriwang ng banal na misa sa 5:00 ng hapon. Ikaapat, sa darating na November 27, 6:00 ng gabi, 6 p.m., ay magkakaroon po tayo ng Advent Recollection na pinamagatang Our Story, God's Story. Ang ating guest speaker ay si Reverend Father Manoling Francisco, S.J. Ito po ay face-to-face recollection dito sa loob ng simbahan. Panghuli, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Ang mga numero po ng ating opisina ay 8292-5255, 0920-834-0720 o 0917-628-5217. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na magkapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taklayin ninyo sa inyong pagkalis ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo di ayat
siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah.